Magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon ang MPI, Metro Pacific Incorporated. Recently kasi nagkaroon ng news ito, Vic Veloso throwing monkey wrench into tender offer of MVP and T-Brinks sa Mitsui. Kasi itong sa GSIS, from Vic Veloso, ito yung sa GSIS, meron kasi silang stake dito sa ating MPI. So, kung nababalitaan nyo dati sa MPI, talagang undervalued ang MPI, di ba? Kung alam niyo yung history talaga ng MPI, hirap na hirap talaga umangat yung presyo niya. Although, pag tinignan naman natin yung mga sakop niya, yung mga assets niya, for example, hawak niya, Meralco almost 50%, di ba? Napakaganda. Pero, yung market sentiment kasi, hindi ganun kaganda sa MPI. Sabi nga natin, di ba, ang stock market, hindi lang naman dyan nakukuha sa fundamental analysis kung ano yung meron sila na assets, may utang ba, liabilities. Dapat tinignan din dyan yung macroeconomics. So, yun ang nangyari sa MPI noon. Hindi masyado nag-grow ang market sentiment sa MPI, kaya hindi masyado tumaas ang presyo. Kaya, sobrang undervalued. So, napag-isipan ni MVP na ibenta na lang kung ganun lang din naman pala, di ba? Hindi rin masyado na-appreciate ng public. Kaya sila nag-public listing kasi para tumaas din syempre yung presyo. Ang problem, di nga tumataas din ng presyo ng MPI noon. Ngayon lang din naman nagsibilihan yung mga tao kasi nung nalaman nila na magde-delist na. And then, nagkaroon kasi ng tender offer, yun na, bumili na sila kasi ang plan nila ibenta din after, no? So, government's GSIS by veteran banker Vic Veloso appeared to be mounting the last minute. So, ang tender offer kasi ng MPI ngayon is 5.2. Tapos, ang nangyari, nag-increase ang GSIS. So, nearly 12 billion. So, naging 12% na halos ang stake nila sa MPI. Ngayon, kasi kailangan nila ng 95% para ma-push through yung delisting. Ngayon, kumbaga parang naharang ng konti, no? Pero hindi pa tayo sure kung anong plano talaga ng GSIS. Pero, talagang kung kailan talaga madedelist siya, kasi hanggang bukas na lang to so kaya nga tayo gumawa ng video, diba? Kasi hanggang bukas na lang yan. The goal is to ensure that MPI complies with the minimum public float, yan yung 95%, and obstruct planned delisting. Kasi ang nangyari, dapat madedelist siya, tapos ang tender offer nila ito sa 5.2 dapat madedelist. Kasi mas mababa sa 5.2 dyan Ngayon, ang nangyari dyan, yung mga nakabili ng mas mura, nabili nila ng 4, 5, mamaya puntahan natin yung chart niyan. Masaya sila kasi mabibenta pag in-offer na ng MPI yung tender offer, bibili na ng MPI yung shares ng public. Makukuha nila, mananalo sila kasi may capital appreciation na agad doon. Diba? Pero ang nangyari kasi naharang. Ngayon, itong GSIS, yan yung humarang. Kasi ang GSIS kasi, 16 years ago pa sila nag-invest talaga sa MPI. Kasama dito kasi yung GT Cap din Ito, GT Cap. May 15% ang GT Cap. Yan. Tapos, pag makikita natin, ayan ang mura nila nabili. Ay, ang mahal actually GT Cap, 6 pesos. Ang tender offer is 5.2 lang. Although, pag titignan naman natin yan, stakeholder din naman sila ng malaki sa GT Cap. Stakeholder din ng GT Cap ng malaki sa MPI. So, parang ganun din, babalik din sa kanila yung pera. Although, noon kasi na presyo to kaya malaki pa bumaba nga ng bumaba yung market sentiment. No, so naging less than 5 pa nga noon ang MPI. Yan ang nangyari. Ngayon, ang strategic move kasi ng MPI is acquire ng minimum of 9 billion shares equivalent to 31% stake ng MPI. Yan.
Tapos, kasama din dyan yung GT Cap. Tapos, ayan, at least 95%. Tapos, mag-voluntary delist. Ito, yan, 95, at least 95% yung sinasabi ko para ma-delist. Ngayon, ang nangyari kasi, bumili ng madami. Ngayon lang, recently lang, bumili ang madami ang GSIS. Kasi kung makikita natin, ang tender offer ay hanggang September 7. So, tomorrow yan. Pero, as a shareholder naman kasi ng MPI, for example, ikaw may stocks ka sa MPI. Choice mo naman na yun kung papayag ka sa tender offer na 5.2 pesos. Kung ibibenta mo, kunwari, nabili mo siya ng mura, 4 or 5 nabili mo, tapos gusto mo na siyang ibenta ng 5.2, syempre kumita ka na dun. Ang malas dyan, yung mga bumili ng mataas noon. Kunwari, nabili nila ng 6 pesos yung MPI noon. Ngayon, ang tender offer 5.2. So, ipit na dun. Ipit na yung taong yun. Yun ang problem dyan. Pero, ganyan kasi talaga sa stock market. Talagang mahirap ma-predict. Dadating ang chance na talaga na pwedeng maipit. Okay? So, dapat laging maingat. Okay? Pag hindi ka na masyado sure sa ginagawa mo, out ka na. Benta mo na. Cut loss ka na kung pwede mag-cut loss. Kasi baka mas mahirapan ka pa pag mas lalong bumaba ng bumaba. Hindi naman kasi kailangan mag-PCA. Alam mo, yung PCA, ano yun yung tinatawag na peso cost averaging. Bibili pa ng pag bumaba yung price, mas lalo ka pang bibili. Pero, tuturo ko na hindi rin talaga applicable yun. So, case-to-case basis kasi yan, no? Ang laging ang rule dyan, ano ba ang pinasok mo? In the first place, bakit ka bumili ng MPI? Yun lang naman ang tanong dyan Bakit ka bibili ng stock na yun? Bakit gusto mo yung company na yun? Pag nakabili ka na-decide ka na yun na, bumili ka. And then, kapag hawak mo na siya ng matagal and then napansin mo parang walang nangyayari. Bakit parang hindi nagbo-grow? Bakit hindi sila nagka-capex? Or bakit hindi sila nagbibigay ng dividends? Yun ang tatanong mo sa sarili mo. So, pwede ka na mag-out. Laging babalik ka lagi sa unang question. Bakit mo binili yung company na yun? Okay? Ngayon, balik tayo sa isa pang news about MPI. Ang sabi, everybody happy, MVP should break up Metro Pacific like GN Alibaba. Ito kasi nag-delist din kasi to, dahil ka-problem nga sa Alibaba, 'di ba? Pumangit din ang sentiment ng Alibaba. So, maghihiwalay na sila. Ganun din yung sinuggest an anonymous top stockbroker in the Philippines recommended MPI to divide its valuable assets. By mag-issue na lang ito, ang paraan nila diyan is property dividends. Yan. Kasi sa MPI may hawak, ang Metro Pacific Holdings may hawak na 46% sa MPI. Okay? Ang MPI kasi hindi lang naman kay MVP. So usually marami may hawak. Kasama rin diyan yung isa sa mga malalaki diyan yung GT Cap. Ito GT Cap holdings din to. Yan, sila may-ari ng Toyota, Federal Land, AXA. 17% ang stake nila dyan sa MPI. Tapos ito, minority shareholder na 37%. Ngayon, ang isipin natin, possible ba to? Possible, pero mabusisi nga siya. Okay? Siyempre, ang iisipin din kasi ng MPI, saan ba siya mas makakamura or saan siya mas kikita? 'Di ba? Ganon din ang iisipin ng GT Cap, saan sila mas makakamura? 'Di ba? Kasi isipin man natin or hindi, talagang may lugi talaga Yung paano na lang yung mga tao na nakabili ng 6 pesos ng pataas, 6 pesos pataas ng, 'di ba? Lugi na sila sa MPI kasi pwede namang hindi sila sumang-ayon sa tender offer na 5.20 pesos, pero ang hassle din kasi pag naging private na kasi ang MPI, magiging private stocks na din 'yan. Yung company, ang hassle niyan, pag delisted na siya, mas mahal na yung tax na babayaran, and then ang hassle, pupunta ka na sa mismong MPI.
Doon ikaw na makikipag-transact mismo sa MPI. Ito kasi pag ganito, under pa siya ng Philippine Stock Exchange. Public pa siya. So may mga brokers diyan na nag-aalaga. So sa kanila nadadaan. Wala ka nang poproblemahin, kunwari dividends o gusto mong ibenta, sila na bahala. Mas madali. So choice mo 'yan. Okay? Ako, meron din akong MPI. Hinihintay ko lang kung anong kahihinatnan ng MPI. Okay? So, ang kagandahan naman dyan kasi nabili ko ng mababa or mura ang MPI and plan kong ibenta. Yung iba, nagbenta agad. Yung iba, hindi. So, tignan muna natin. Kasi may tender offer pa naman until tomorrow na 5.2 pesos. Okay? Check natin yung yung chart. Ayan, so sa MPI tayo, Instagram muna tayo. Tingnan mo natin itong line graph. Pag makita natin dito, yung earnings niya, 2022, 14%, positive 14%, positive 69%, positive 12%, negative 2, maliit lang naman, positive 33. So, pakikita natin, mataas naman, okay naman ang earnings ng MPI. Pero talagang yung market sentiment lang talaga, no? Medyo hindi sila masyado ganado sa MPI. Pero pag titignan mo, okay naman eh. Although, syempre, may mga utang din ng MPI na silip na natin yan sa fundamental analysis niya. Pero, malaki kasing company to, holdings to eh. So, ang bangko, sige lang, pautangan ko kayo. Alam ko namang mababayaran niya rin to eh. Ganun naman ng bank eh, di ba? Kaya, ganyan na nangyari. Ang maswerte dito, yung mga nakabili dito, sa bandang baba dito. Kasi may umabot pa sila ng dividends na 0.99%. Or yung mga nakabili dito sa bandang mas mababa pa. Ito kasi dito sa area na to, itong March, wala pang balita dyan na magde-delist. So, although, pero possible na meron na ring iba na may alam, kaya umangat na din. Pero, dito, so far, wala pa. Lalo na dito. Nung October last year pa. As in, tignan nyo, no? Sideways lang talaga siya. Diba? And then, umakit na lang siya dito. Kasi kung makikita naman natin, earnings din yan, taas. So, 69% earnings. Actually, nagdadala din dito isa yung Meralco. Kasi almost 50% sila may-ari ng Meralco, ang MPI. Diba? So, it is a very cheap stock. Yung very cheap evaluation talaga to, ang MPI. And, kung iisipin natin, mababa talaga ang valuations ng Philippine stocks ngayon eh, compared mo sa ibang countries, di ba? Sa ASEAN. Tapos, itong MPI, mas mababa pa. Kasi pag kinumpare mo sa iba na mas mataas ang valuation niya, for example, ng mga holdings, SM, Ayala, mas mataas talaga ang valuations nila compared sa MPI. Pero pag titignan mo, 'di ba, mas mura ang MPI. Mas mahal pa nga ang Meralco eh. Kung i-check natin, 'di ba? Yung Meralco, 'di ba? Umaangat ang Meralco. Pero ang MPI, yung sentiment nila hindi ganoon kabilis, hindi ganoon kataas. Okay? Makikita natin dito, ayan no. Nagbagsakan dito, nagbinagsak dito. Taas nito, ang daming binagsak. Kasi dividends kasi yan eh. Tapos nung nabalitaan, di ba, dito na siya nasa 5.2. Yan, banda dyan, 5.2. Dito sa 5.2 natin, yan, yung line na yan. Nakita natin na bumagsak siya dito, naging 5 na lang. Kasi, dyan din nalaman na bumili yung GSIS. So, hindi pala matutuloy yung tender offer. May chance na hindi matuloy yung tender offer. Depende. Ngayon, bumaba na siya dito. Kung kayo ay nakabili, banda dito noon, ito, ganda din pumili dito sa area na to. Pero, I doubt kung itong area na to. Kung nakabili kayo sa area na, okay yan. Diba? Kasi, to the moon umakyat. Tapos dito, nag-sideways siya dito. Ayan. Tapos nag-tender offer na. Ayan, umangat na. Okay? Kung naamoyan nyo na bigla pa lang mag-tender offer, at least nakasama kayo. Pero kasi, pangalawang tender offer na to eh. So, yung una,
mababa, ngayon tinaas 5.2. Hindi natin alam kung anong kailangan, kung another tender offer na naman ba. Okay? So, i-observe na lang muna natin. Ngayon, yung mga iba kasi nagbenta, nakita nyo dito may drop na rin, no? Kasi medyo na-delay yan eh. Kahit nga pag tinignan nyo yung Bloom, medyo nag-delay din sa Bloom. Kasi if ever madilis to, sinong papalit? Diba? Yun ang isipin nyo. Sino bang papalit na pwede? No? So, ang sabi nila, possible daw yung Bloom. Pero, we'll see. We'll have to see about it kung talagang totoo nga, no? Kasi although growth stock kasi naman talaga ang Bloom, di ba? Mapapansin natin. Tapos magpapatayo pa sila ng another, yung solar na naman sa north. Okay? So sa mga beginners, ang Bloom ay under ng hawak niyan solar, no? So mga casino talaga yan. Di ba magpapatayo na naman sila ng isa sa north. Okay. So yan, no? Bumagsak siya dito. Ngayon, para sa mga holders niyan, no, pag-isipan niyo mabuti kung lugi kayo, sana nagkatos na kayo noon kasi pupunta rin naman sa tender offer, or tingnan natin, baka naman mas mataas pa. So, ganito lang ang mangyayari dyan. Summary, GSIS, dapat maramdaman natin kung anong plan ng GSIS. So, ito ba ay para mag-tender offers, para mawala, matigil ang tender offer of 5.2 kasi ipigilan nila ang delisting ng MPI. Kaya sinira muna nila yung percentage ng public float, or ang gusto nila sumama sa tender offer kasi sobrang cheap ng evaluation sa tingin nila, sobrang cheap ng evaluation ng MPI, at kahit bumili sila maging private, may sila doon, may one board seat sila kahit paano sa MPI. So balitaan na lang dapat, no? So maging maagap sa balita. So yun lang. Pag may mga questions kayo, message nyo lang dito or type nyo lang sa baba. So thank you sa pakikinig. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.